Hey, good morning mga ka-BTV at mga kamag. At syempre sa ating mga kabatas, sa ating mga ka-UB. Ang magandang umaga sa inyo, no? Hindi mo tayo mag-live ngayon. Gawa muna ako ng content. Ito, no? Si Atty. Libayan, nag-viral sa TikTok. Sabi niya dito sa kanyang title. And, nilait-lait siya ni, ni Raffy Tulfo. Diba? Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Ang hirap kasi, ayaw mong gawin sa'yo, tapos pag sa'yo ginawa, di ba? Magkakaso ka. Di ba? Noorin natin ito mga kabatas, no? Mga kamag. O paano nilait ni Rapi Tulfo itong si Atty. Libayan. Ay, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Natuwa lang ako mga kabatas natin at maraming salamat sa mga kabatas natin na kahit papano, no, kahit overwhelming, kahit 1 versus 100, tumutulong Walang anuman, attorney. Narito kami para sa'yo, para sa bayan. Di ba? Ikaw naman, ginagawa mo naman hindi lang naman para sa amin Hindi naman para sa sarili mo kundi para sa lahat. Di ba? Para imulat yung taong bayan na katotohanan, di ba? Okay lang yun, attorney. kayo sa pagpapalaganap ng batas natin at syempre pagdedepensa sa batas natin. Maraming salamat po sa inyo. No? Binabasa ko yung mga comment section. Dati, walang kampi sa atin, no? Ngayon, malalakas na rin yung loob ng mga kabatas natin kahit i-bash sila ng mga Tulfonatics. 1 versus 100. And one... Alam naman natin yung mga bashers na yan yung iba dyan, bayad. Iba naman, talagang sarado isip. Di ba? Iba parang na-brainwash. Parang na-brainwash na yung iba dyan Kaya wala silang alam kundi Rapi Tulfo. Naniniwala ako na yung mga kabatas puro matatalino kasi iba nabuksan ng isip dahil sa mga tinuturo ni Atty. Libayan sa pagbumulat na mulat tayong lahat. Natin. 1 versus 102 na pala mga kabatas natin matapang pa rin, malakas pa rin ang loob. Saludo po ako sa inyo. Maraming salamat sa pagsusulong ng ating advokasya. Siyempre, attorney, maraming salamat din sa'yo. Kasi kung di dahil sa'yo, hindi kami mamumulat, di ba? Pero, sabihin na natin na dati hindi naman ako talagang Tulfonatics, pero napakarami ko talagang natutunan sa'yo. Lalong tumibay yung paniniwala ko na si Rapi Tulfo lalong tumibay yung paniniwala ko na hindi dapat dinadala sa Rapi Tulfo yung action ng mga problema. Diba? So, yun. Kaya, nung napanood kita, lalong bumukas ang isip ko. Lalong lumawak yung isip ko. So, maraming salamat din sa'yo, attorney. Sabihin natin. Ito, mga kabatas natin, ang dami-dami. So, kung sino-sino ang nag-upload, siguro wala pa akong 1 minute na nag-TikTok. Siguro mga 3, 4 yung nakita ko na ganito. Yung tungkol kay, yung pinagsasabihan ako ni Tulfo ng kung ano-ano. Di ba? I-refresh natin yung memory natin at i-refresh din natin. Hindi pala refresh, no? Kaya ako kinuntent to para ma-refresh ulit. Nahalukay ko Nahalukay ko. Sabi ko, maganda yung content to para maipaalala. Kasi, diba, fresh na fresh pa naman yung yung sinasabing kasuhan So, refresh natin tong video ni attorney na to. Taniman natin yung utak ng mga Tulfonatics tungkol sa mga nangyari dito kasi iniisip nila na parang talo daw ako dito.
Mga kabatas natin, umpisa pa lang, kung talo ako dito, ang question, sino ba yung nag-delete ng video? Di ba? Sino ba yung nag-delete ng video? Si Raffy Tulfo ba o ako? Kung ako ang nag-delete ng video, malamang talo ako. Pero bakit si Raffy Tulfo ang nag-delete ng video? Di ba? O ba? Sila naman yung mahilig mag-delete ng ano yun, ng video, di ba? Lalo kapag alam nilang mapapahamak sila. Diba? Kagaya nangyari dun kay Adora. Diba? Delete agad sila. Kasi alam nila, diba? Mapapahamak sila dun sa video na yun eh. Bakit ganun? Doon pa lang, panalo na ako. Pero, Yes. pakinggan natin dito. Tapos mag-reminis tayo mga kabatas natin. Tapos, syempre, along the way, magpayak din tayo ng mga ilang Tulfonatics. Okay? Tuloy. Go ahead, magpaiyak tayo. Kung ikaw ay naghihirap dahil wala ng kliyenteng kumukuha sa'yo dahil pandemic, huwag naman yung kapwa mo. Yan, ito mga kabatas natin, yung sinasabi niya kasi na naghihirap daw ako. Yan. Alam ko, Sakit nun ah. Kasi mahirap lang din ako eh. Diba? Tapos, palagi sinasabi, para daw siya sa mahihirap, sa mga pobre. mayaman ka. Mayaman ka sa kagagamit ng mga mahihirap. Mayaman ka doon sa kagagamit ng mga pag-aaway ng Aray. Aray. O kaya kung wala tayong mahihirap, kung wala tayong mga pobre, hindi yayaman si Raffy Tulfo. Tama ba? Diba? Tama si attorney. Diba? Kaya kung walang mahihirap, kung walang mga pobre, hindi siya yayaman. So parang tuwang-tuwa siya. Parang natutuwa siya. This is my opinion ha. Parang natutuwa siya na may mga mahihirap at may mga pobre. Kasi doon siya yung mayaman. Ganun ba yan? mga mag-asawa, ng mga magkakapamilya, yumaman ka dahil doon, ngayon, mata pobre ka na. Di ba? Walang problema sa pagiging mahirap. Totoo naman, di ba? Mata pobre. Di ba? Mga Tulfonatics. Yung idol nyo, mata pobre. Minamatay yung mga kapwa nyo mahirap. O, imagine ha. Si Attorney Libayan, hindi naman talagang mahirap yan. Kumbaga, nasa middle class. Pero nilait niya. Paano pa kung kayo? Paano pa kung tayo na totoong mahihirap? Di ba? Ano natin? Ang problema, kung may hirap ka, wala kang ginagawa tungkol doon. Ako siguro, kumpara kay Raffy Tulfo, mga kabatas natin, may hirap ako. Kasi, pag titignan mo, ang layo ng agwat namin eh. Diba? So siya, siguro hampas lupa ako. Sinabi nga niya naman na lalaking patay gutom. Sabi niya sa akin. Tanggap ko yun. Walang problema. Pero, ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Idol nila. Di ba? Raffy Tulfo. Convicted. Criminal. Aray. Aray. O ako may kaso ako. Pero hindi ako convicted. Nililinaw ko ulit sa mga Tulfonatics na bumabanat sa akin na ako daw ay dating convicted tapos gusto ulit makakulong. Well, nakulong ako. Tama naman. Totoo naman yun. Pero hindi pa ako convicted. Yung first case ko, I'm sorry, pero absuelto yun. Dismissed. Itong pangalawa, ongoing pa yung case. Nag-hearing pa kami. Convicted ba yun? O sino convicted sa amin? Di ba? Si Raffy Tulfo. Diba? Makapagsabi kayo ng convicted eh. Diba? O makapagsalita kayo ng convicted eh. Bulag na bulag talaga kayo, no? Ay mga Tulfonatics. Bulag na bulag talaga kayo. Grabe. No? Ito ang sasabihin ko sa iyo. Huwag ka naman sanang magmata ng mga tao na pinakinabangan mo. Ako hindi ako ganun
Pero, ramdam ko dito. May tama. Rapid tulpo kaya? Tinatamaan? Tinatablan? Ah? My goodness. Di ba? Yun lang. Maging grateful ka sa kanila. Ama, Ginagamit mo sila kahit sa Senado. Ginagamit mo sila Tama. lalong-lalo na. Diyan sa... pagka nag-grandstanding, yung kawawang pobre, yung kawawang mahihirap. Totoo ba? Naawa ka? Totoo ba naawa ka? Pero pinagkakakitaan? Ganun ba yun? Palabas mo. Kung mapagmata ka ng mahirap, ganyan-ganyan na lang. Pero yung mga mahihirap kasi na nanonood sa'yo, kaya mahirap pa rin hanggang ngayon, Yun. mahirap din mag-isip. Yun ang sinasabi ko. Ang tawag doon, maasa na lang sa ayuda. Diba? Dapat gawa-gawa din ng paraan. Hindi asa-asa. Matulponatics. Diba? Kaya lalo tayong naghihirap kasi na-exploit. Na-exploit tayo. Pumapayag tayo na ma-exploit. Diba? O, yung mga natulungan ba ni Rapi Tulfo, masenso na ba? Sabi nyo natulungan kayo. Diba dapat pagka natutulungan ng isang tao, dapat kahit paano umaangat sa buhay? Diba? Ay hindi. Diba? Parang lalo pang naghihirap yung iba. Ewan ko lang, kung may mga umasenso na sa mga tinulungan na hindi ko rin alam. Diba? Huwag natin. Diba? Mahirap ang ganun. Mahihirapan ka talaga sa buhay. Kung mahirap ka na nga, mahirap ka pa mag-isip, mahirap ka pang umintindi. Diba? Ano kasing mag-iisip? Eh, andyan naman si Rafi Tulfo. Yun ang isip nila. Nakakatulong. Diba? Tumutulong. Ba't pa mag-iisip? Diba? Ewan. Ngayon, sasabihin nila, oh, Attorney Libayan, naninira ka na naman. Anong paninirang ginawa ko? Siya nga, in ad hominem ako. Dito, mga kabatas natin, yung mga... Ang hilig niyong magsabi na naninira. Attorney, kaming mga nag-criticize. Ang hilig niyong magsabing naninira. Panoorin niyo kayo mga video niyo, mga sarili niyong video. Mga Tulfonatics. Panoorin niyo nga kung sino naninira. Di ba gumagawa pa nga kayo ng fake account eh. Para lang sirain yung mga kasama namin eh. Di ba? Bakit? Hindi na kayo maka ramdam nyo na ba yung pagkatalo nyo? Kaya pati paggawa ng fake account, pinasok nyo na. Di ba? Nagkakaso. Gagawa ng fake account. Di ba? Para lang masira kami. Ang klase utak nyo. Mga bago lang dito, tinawag akong rotten brain dito. Tapos, Kita nyo? Tinawag nyo rotten brain si attorney. Pero pag kayo ang sinabihan, multiple cyber libel. Nakikita nyo ba yung sarili nyo? Ha? Kung di nyo nakita, magsalamin nga kayo. Tingnan nyo yung sarili nyo. Ba? ito pa, Abogado, tirahin mo. Okay lang ako. Pagkakitaan mo, no problem. Sanay na ako dyan. Ayun na naman tayo dyan sa ganyan eh. Okay lang ako eh. Tirahin mo ako eh. Sanay ako dyan eh. Tapos, multiple cyber libel. Yan tayo, Rapi Tulfo eh.
Sabi. Yan. Ito mga kabatas natin, no? I-refresh ko nga kayo. Ito yung sinasabi niya na wag daw tirahin yung mga abogado. Ba't ikaw yung nag-aabogado sa mga abogado mo? Ang mga abogado, marunong silang ipagtanggol ang sarili nila. Ito ang sasabihin ko sa inyo, ha? Lalong-lalo na doon sa mga tao na fans ng Raffy Tulfo in action. In other words, yung mga Tulfo fanatics. Imagine, no? 102 na ba sila na abogado? Si Raffy Tulfo ang nagtatanggol sa kanila, sabi ng attorney. Ni isa man lang sa 100 walang magtanggol sa sarili nila. Against attorney Libayan. Inasa pa talaga kay Raffy Tulfo. Diba? Saan ka nakakita ng abogado na yung abogado ang pinagtatanggol? Samantalang, ang abogado sana ang nagtatanggol. Di ba abogado yung tatakbuhan mo pag may problema ka? Kaya ang tawag sa mga abogado, tagapagtanggol. Tama. Ito. Tama. Ang tagapagtanggol, abogado. Dahil nga, kaya nga abogado eh. Tagapagtanggol yan eh. Tapos, ang nagtatanggol sa tagapagtanggol ay si Raffy Tulfo na hindi naman tagapagtanggol. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Yung ginagawa ni Raffy Tulfo dito, sinisira niya yung imahe ng 102 lawyers niya. Pinapakita niya sa buong mundo na hindi nila kayang ipagtanggol yung sarili nila. Kailangan pa si Raffy Tulfo ang magtanggol sa kanila. Kung batas ang usapan namin, bakit hindi nila ako i-confront tungkol doon sa batas? Tama. Sabi ko nga sa inyo, kapag ako, i-correct nyo, kahit murahin nyo ako, kahit ipahiya nyo ako, kahit ano ang gawin nyo sa pag-correct nyo sa akin. Basta may correct nyo ako, tatanggapin ko yan. I-share ko pa yan. Magpa-public apology pa ako. Pero bakit hindi nila ginagawa? Dahil tama ako. Yung ba yun? Tama ka, attorney. Hindi nila ginagawa kasi tama ka. Mahirap kasing pagtanggol ang kasinungalingan. Kahit magsama-sama pa yung 102 lawyers na yan, kung kasinungalingan din lang ang ididepensa nila, mahirapan sila kay attorney. Tama? O kasi kaya ano eh, kaya kahit na naghihirap ka, kahit na hirap sa buhay, basta nasa tama ka, ibang pakiramdam sa totoo lang. Danas na danas ko na yan. Na-experience ko na yan. Hanggang ngayon, na-experience ko yan. Naninindigan ako sa tama. Sabi nga nila, hindi na raw uso prinsipyo. Sa inyo yun. Sa inyo lang yun. Ako hindi. Kahit hirap na hirap ako ngayon, never akong papanig sa mali. Hindi ako nagyayabang. Totoo po to. Totoo po. Kasi kung ako po ay walang prinsipyo, baka mayaman na ako ngayon. Kagaya ng mga kilala ko dito. Yumaman dahil sa panglalamang sa kapwa. Diba? Kahit walang prinsipyo, pero milyonaryo naman sila. Dating patay gutom. Diba? Ngayon, nanlalait na rin. Nanlalait na rin ng kapwa. Kakilala ko. Diba? Hindi na nga kami kilala eh. Dati kong kasamaan sa trabaho yun. Diba? Pero, yun nga lang, marami siyang niloko. Ako wala akong niloko. Namumuhay ako ng maayos. Hindi mapayapa kasi may kaso-kaso dahil sa advokasya ko. Nakakasuhan ako palagi. Pero at least nakakatulong ako. Diba? At hindi ako nagnanakaw ng pera ng bayan. Yun ang pinaka-importante. Prinsipyo. Ito mga Tulfo fanatics, may prinsipyo ba kayo? Diba? Yan. Malamang. Diba? Malamang. Tuloy natin. Ito nga yung sinasabi ko eh. Yung mga hindi na, ikaw abogado ka pero mapanira ka ng tao. Sino ang siniraan ko?
Oh, yung topic natin nung huli, kung saan si Raffy Tulfo siniraan yung mayor. Kung ano-ano ang sinabi doon sa mayor. Mayor ng Batangas. Oh. Hindi ba paninira yon? Ako, ano paninira ang ginawa ko kay Raffy Tulfo? Kinokorek ko lang. Pinupuna ko lang yung mga sinasabi niya. Hindi ko nga siya tinitira personally. Ito, wala kang kliyente, wala kang kliyente. Ito ang pag-iisip nito mga Tulfo fanatics sa to, no? Ano naninira? Di ba? Kaya sabi ko kanina, panoorin nyo nga yung mga video nyo. Kung sinong totoong naninira. Kaya kayo, puro attorney no case lang ang alam nyo. Kasi yun lang din ang alam ng ano nyo eh. Ng poon nyo eh. Yung leader nyo ng mga Tulfo fanatics, kung iilan lang ang alam. Ito ang sasabihin ko sa inyo mga kabatas natin. Ang mahirap kasi, kapag kayo ay sumusunod sa isang leader na kokonti ang alam, mas kumukonti ang alam nyo. Kasi itong si Tulfo na stuck na lang sa ganyan, no? Tapos kayo, bilib na bilib kayo dyan kasi nandito lang kayo, sobrang baba, hindi pa makita sa camera, nandun. Umpak! Diba? Imbes na iangat nyo yung sarili nyo para mas magaling kayo dun sa idol nyo, hindi, nandun kayo, sumusunod kayo, at oo kayo ng oo sa lahat ng kamalian na sinasabi niya. Yung idol nyo, pag nagkamali, delete lang ng video, parang walang nangyari, kayo tuwang-tuwa. Tama. Di ba? Tama ba yung ginawa niya sa mayor? Tama ba yung ginawa niya nung sumuporta siya sa isang PDF file? Tama ba yung mga inakusahan niya ng kung ano-ano? Tapos ako yung naninira? Di ba? Kung si Raffy Tulfo, kulang sa kaalaman, tamad mag-aral, paano pa kayo? Bilib na bilib kayo sa kanya. Tamad mag-aral. Sakit nun. Di ba? Ako kahit di ako nakapag-aral ng batas. Nag-aaral ako. Anino? Sa pamamagitan ng pamamagitan ni Atty. Libayan. Sa pamamagitan ng panonood sa kanya. Di ba? Diba? Tamad mag-aral. Tamad mag-aral yung boss nyo. My goodness. Ito ang ipapaliwanag ko sa inyo mga kabatas natin ha. Ito, sarili kong experience. Sinabi ko sa inyo noon, no, gustong gusto ko mag-drawing. Mula high school, buo, elementary, hanggang high school. Doon sa school namin, sa maliit na school namin mga kabatas natin, ako yung pinakamagaling. Yung poster ko halos naka-display lagi diyan pag flag ceremony. Kapag kunwari, araw ng wika, linggo ng wika, nutrition month, on the spot poster making contest, ako lagi yung nandoon. Kung hindi first, second, third, nandun ako lagi. Ang galing ko. Eventually, mga kabatas natin, lumabas ako sa school ko. Siyempre, doon sa school ko lang, maraming taong, wow, ito si Rani magaling. Kapag kunwari, sa classroom, yung mga kaklase ko, kapag may mga art projects, tinginan sila lahat sa akin. Okay na, mataas na naman. Mataas na naman yung makukuha ni Rani dito. Di ba? Expectation. So, akala ko din, magaling ako. Yung mga tao rin, na hindi marunong mag-drawing, hindi marunong mag-paint, bilib na bilib sa akin. Lumabas ako ngayon, nakipag-compete ako national. International pa. Nakita ko yung mga kabatas natin, nakipag-compete ako. UN. Nakipag-compete ako. NCIP. Indigenous. Kasi noon, kalalabas nung basta yung batas. No? Hindi ko matandaan yun kung yung NCIP law yun eh. Pero, kung yung IP law yun. Pero, mga kabatas natin, basta ganun. Tapos, nationwide. Tapos, gawa ako. Confident na confident. Siyempre,
Doon sa lugar namin, ako yung pinakamagaling. Paglapag ko, tapos judging, linabas lahat ng mga ginawa naming on the spot na mga posters. Putik yung sa akin. Grabe yung skills nung lumawak na yung scope ng competition. Simula nun, nakita ko, kailangan ko pang galingan. Di ba? Hindi pala. Iniisip ko kasi nakokontento ako eh. Kasi ako naman lagi yung panalo. Di ba? Pati pag nag-chess ako noon, mag-chess, hindi ako nagpa-practice. Tapos pag intramurals, o laro lang ako, isa, dalawa, o board 1 agad. Tanong niyo yung mga klase ko. Board 1 ako agad. Pero, pag umakyat na ako, dahil hindi ako nagpa-practice, talo. Di ba? Ganon. Ang problema kasi sa mga Tulfo fanatics, hindi sila umaalis doon sa lugar na pinaglalagyan sa inyo ni Raffy Tulfo. Ako yung logic, mga Tulfo fanatics. O, ako nyo. O nahirapan kayo intindihin. Di ba? Kailangan, huwag mong hayaan yung sarili mo na mahirap ka lang. Huwag mong hayaan yung sarili mo na iasa lang kay Raffy Tulfo. Huwag mong hayaan yung sarili mo na iasa mo lang sa gobyerno. Di ba? Gumawa ka ng paraan para iangat yung sarili mo. Maraming paraan. Mga Tulfo fanatics, maraming paraan. Di ba? At hindi tayo ganun katalino. Makakagawa tayo ng paraan para maiingat lang yung sarili natin. Diba? O yung ibang mga kababayan natin sobrang hirap sa buhay. Paano nila, hindi, yung sarili nila, hindi nila naiangat. Kung nangangalakal sila, pangangalakal pa rin yung kahanap buhay nila. Pero nung ginawa nila, pinag-aral nila yung mga anak nila. Nung nakatapos yung mga anak nila, di ba parang umangat na rin yung sarili mo. Kasi kahit ganyan lang buhay mo na patapos mo yung mga anak mo. Diba? Hindi umaasa sa gobyerno, na hindi umaasa kay Raffy Tulfo. Diba? Bilib na bilib kayo doon sa lugar na kinalalagyan nyo na sarado yung isip nyo sa mga bagay-bagay na mas maliwanag pa sana dapat kapag binuksan nyo lang yung inyong mga mukha. Ay, mata. Binuksan nyo lang ang inyong mga mata. Hindi nyo kasi ginagawa yon. Kapag hindi nyo ginagawa yon, mananatili kayong nandyan sa baba. Bulag na bulag kasi. Hindi kayo nagbubukas ng pinto, hindi kayo nagbubukas ng bintana. Kayo-kayo lang yung nandyan. Bilib na bilib kayo sa iisang tao na sa tingin nyo, yun na ang pinaka. Samantalang pag kinumpara mo at binangga mo sa realidad, malalaman mo, hay, buti kung aabot pa ng mediocre. Di ba? Ama. Kaya anong ginagawa nyo dito pag nandito kayo sa patas natin? Bukod sa umiyak, ad hominem. Bakit? Ganyan ang ginagawa ng idol nyo. Anong sinasabi nyo? Kinokopya. Attorney no case. Bakit? Yan din ang sinasabi ng idol nyo. Diba? Ano ba sinasabi nyo? Lahat ng ad hominem na sinasabi rin ng mga ito, ginagaya nyo lang. Kasi, yun lang ang alam nyo. Pati sa pang-tutrol, nanggagaya lang din kayo. Diba? Di kayo makaribat ng maayos. Diba? Idol na. Talagang idol eh, no? Pati sa pagtutrol, ginagaya lang din si Raffy Tulfo. Yun lang ang pinapakain sa inyo. Yang utak nyo, sawang-sawa na, hindi nyo pa napapansin. Makarinig lang kayo ng mahirap, palakpakan na. Makarinig lang kayo ng tulong, palakpakan na. Sisitahin yung puon nyo dahil doon sa mga kabulastugan na ginawa niya. Criminal conviction,
Di ba? Pagkakaroon ng dalawang asawa, mga babae, Dalawa lang ba? mga pinabayaang anak, Yan ang idol nyo. sasabihin nyo sinisiraan. Criminal conviction, sinisiraan, kasuhan mo yung Supreme Court. Pinablish nga yun eh. Di ba? Pinablish Oh pala. my goodness. Hindi nyo ba Convicted. nare-realize yun? An example ko na yung sarili ko. Because I need to realize. Kailangan mo talagang lumawak yung iyong kaalaman. Kailangan mong lumabas sa iyong comfort zone para mas lumawak yung comfort zone mo. Pero pag ikaw nandyan ka lang, kontento ka na, sa attorney libayot, kontento ka na, sa walang kliyente, attorney no case, attorney naghihirap, Ang gagaling man lahat. Attorney Libayot, Attorney No Case. Pag sila nila ay sasabihin ng lalaki. Ektosan ko kayo eh. wala. Mahirap ka pa rin. Di ba? O, tuloy natin. Okay? Pero yung kapwa mo abogado, meron pa O, ito, mga kabatas natin, ito, dapat hindi ka lasing pag magla-live ka. O, Ano mo? bakit may mga remnants pa ng makinatics dito? Ano na lamang lasing? Ito, Mark D. Guzman. Meron bang batas na nagsasabi na hindi ka dapat lasing pag nagla-live ka? Wala, di ba? O, ano pang pinaglalaban mo? Ewan ko ba sa inyo? Utak talaga na itong mga tulpo natin sa ito. Ito yung sasabihin niya, ano ba isang sasabihin niya? abogadong babae rito. Titirahin mo para pag kumita ka lang sa content. Ah, ito. What? Kumita ka lang sa content, mahihiya ka naman sa balat. Meron pa So, yung kapwa mo abogado, meron pa isang abogadong babae rito. Titirahin mo para pag kumita ka lang sa content, mahihiya ka naman sa balat mo. Yan, mga kabatas natin, titirahin ko daw yung abogado na babae. Will it matter kung lalaki o babae yan? At saka hindi ako naninira. Hindi ako tumitira. Hindi rin ako bumabanat. Iba yun. Ang ginagawa ko, nagpapaliwanag ako tungkol sa batas. Kung salungat man yung paliwanag ko doon sa alam ng 100 lawyers mo at sa alam mo dahil ikaw yung puon, hindi ko nakasalanan yun. Ipagtanggol nyo yung punto nyo. Kasi ako pinagtatanggol ko yung punto ko. Ba't ako, Dude. ipagtatanggol ko yung punto ko, tapos kayo, ang gagawin nyo, maninira ng tao. Mag-a-ad hominem. Tama. Sino ang tama? Alin ba ang tamang dapat gawin? Sila pa rin. Eh kasi Yung nga, kumontra ng maayos? O yung tawagin ng lagi namang tama si Rap eh. Di ba? Kaya pa, sila pa rin ang tama. isang taong attorney no case? Tawagin ng isang taong patay gutom, rotten brain. Di ba? Ang ganda-ganda ng paliwanag ko tungkol sa batas. May mga citation pa ako dahil hindi ako agree dun sa mga abogado nyo. Tapos sasabihin mo lang sa akin, rotten brain? Di ba? Hirap na hirap ako magpaliwanag. Yung walang pinag-aralan, sasabihan ng rotten brain yung isang professional na abogado? Anong karapatan? Ha? Anong karapatan? Tapos ako pa yung rotten brain? Kung ano-anong citation ko sa Supreme Court at saka doon sa mga batas natin, tas ako pa yung rotten brain. Di ko sasabihin pinag-aralan ako ah. Mababa lang po tinapos ko. At least nakapag-aral ako kahit paano. Yun lang po. Ikaw, daldal ka lang ng daldal dyan, tsaka nagpapahiya ng mga tao, ikaw pa yung matalino ngayon. Di ba? Aray ko. Sinamahan kaya.
Kinamahan kaya si Rap Rap. Ewan ko ba? Ito, sabi ni DP, dumadami kasi ang viewers mo, attorney, nagiging threat na ikaw kay Tulfo, lalo na pagbatas ng topic. I guess so. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo nung 100,000 pa lang ako, when I jumped on this one, sabi ko talaga, mahihirapan ako sa pag-correct ng mga maling ginagawa ni Tulfo. Especially yung mga maling pinapayo niya sa batas, tungkol sa batas doon sa kanyang programa. Pero marami na ako napapansin noon pa. Pero I prepared for this because I think if I don't have enough people behind me, this effort will be futile. Pero yung paghihirap mo, attorney, nagbubunga na. Madami na kami. Madami na kami nasa likod mo. Alam ko mahirap. Pag ako nakasuhan, alam ko mahirap para sa akin. Bahala na. Ha? Bahala na. Ganun talaga, at least sabi ko nga, at least nasa katotohanan ako. That's important. Pero, may awa ang Diyos, mga kabatas natin. Kukunti man tayo dito sa batas natin, maliit man ang community natin, sakalam tayo. Yes! Mga kabatas lang sa kalam. Yeah? Mga kabatas lang sa kalam. Tama. Hindi tayo natitinag. Kaya kahit panay report sila nung umpisa, kahit panay bash, di ba? Panay away, toxic daw yung comment section natin, hindi tayo nagpatinag. Tama. Ano na ngayon? Now you feel us. Nararamdaman nyo na kami ngayon. Yung akala nyo, di ba? Nagpapapansin lang. Akala nyo, kumo-content lang. Proud. Proud kabatas here. Proud kabatas here. May punto pala. At hindi lang may punto. Ngayon, may puntos na. Yes! May bilang na ang mga kabatas natin sa social media. And I'm very proud of that. Tumbasan mo yan, Tulfo, na kung saan yung mga followers mo ay hindi lang Attorney Libayot ang alam sabihin, Attorney Libagin, Attorney Champurado, Attorney No Case. Tumbasan mo yan. Ang kakapal lang mo magsabi, attorney Libagan, attorney Champurado. Bakit? Kaya kayo mga tulmatrix, bakit? Ang lakas ng loob nyo magsalita ng ganyan. Ano alam nyo? Diba? Ano alam nyo sa batas? Nakagaya ni attorney. Diba? Grabe. Kahit isa lang na Tulfonatic na makapag-argue ng maayos sa batas natin, papalakpak kami. Standing ovation ng mga kabatas natin. Pero hanggat hindi mo pa nagagawa yan, kasi ikaw hindi mo rin ginagawa yan, kaya hindi gagawin yan ng iyong mga followers. Siyempre, follow the leader. Diba? Follow the leader. Kung ano lang iutos, yun ang susundin. Yeah? Kaya nangyayari, hindi naman sila nagbibigay ng opinion. Hindi sila nagki-criticize ng bubuli, ng totroll. Yun ang totoo. Hindi papatinag to. Yes. We will be here forever. Yes, attorney. We will be here. Yes. Tama mo kami At dyan. hindi ka namin iiwan. Kasi mahal namin yung Pilipinas. Sarap naman pakinggan dun. Hindi kita iiwan. Kasi mahal namin ang Pilipinas. Diba? Di ba? At yung pag-advertise mo, Ito sabi na. Ito yung pala-advertise. Ito si Elliot. Sabi. Insecure sa beauties ni Attorney Sam si Attorney Magalong, kaya inis si Attorney Libayan at asawa niya kay Attorney Sam. Nakita mo ba si Attorney Magalong? Yan ang personal. Yan ang personalan. At saka nakita mo ba yung asawa niya? Ako hindi pa rin. Pero I think maganda yan. Sure yan. Di ba, attorney? Wala pang makeup yun. Wow. Dito mo na.
Kita mo na? Alam niyo yung Pati asawa, walang dinadama. effort. Hanggang doon lang ako ayaw magbuhat ng sariling bangko. No? Bahala na kayo. Kung pati ba naman sa itsura, nabubulag kayo. Tama. Wala sa itsura yan. Diba? Wala sa itsura yan. At wala sa edad dyan, ha? Makatawag kayo ng lolo sa akin, ha? Parang hindi kayo magiging lolo someday, ha? That's okay, that's okay, that's okay. Talaga namang may edad naman na ako talaga. Wala eh. Oh my goodness. Ito. Advertise mo, na-screenshot yun. Ito, pagsisinungaling niya rin. Ayan o, ayan o. Yung pag-advertise mo, na-screenshot yun. Marami naka-screenshot noon na ina-advertise. Yun, oh. Screenshot daw. Saan? Advertising daw yung ginagawa ko dyan. Oh. Itong si Raffy Tulfo nagmamagaling na naman. Sabi ko nga, katibati ko kasi mga abogado mo kahit 101 sila. Naalala ko to yun, tinan mo. Di ba, advertise daw yan yung nakalagay yung number ni attorney tsaka yung email, advertise daw. Bawal daw yan eh. Pero hanggang ngayon, no, wala pa rin nagagawa. Mag-isa ko lang. 102, mag-isa ko lang. Usap kami kung advertising yung ganito. Di ba? Alangan naman, Nanakot eh. dito, sa sarili kong YouTube channel, wala akong contact details. Paano yung mga tao na gusto makipag-collab sa akin? Paano Tama. yung mga tao na gustong magtanong o i-clarify? Paano yung mga tao na magsasuggest ng content? Paano yung mga tao na magko-contribute ng kaalaman? Para ibahagi ko dito sa batas natin. Blackout? Tika kasi. Ang advertising, uulitin ko sa inyo, no? Tsaka ba yun? Ang advertising, kapag ako pupunta sa ibang platform, like for example, kapag ako, no, kumuha ng Google Ads. Ano yung Google Ads? Yan yung, pag manonood ka ng video ng iba, lalabas yung advertisement mo. Tama. Kunwari, dito. Pati advertisement, hindi alam ni Raffy Tulfo. Ha? Pinaliwanag pa talaga ni attorney kung ano yung advertisement. Ha? Mga Tulfonatics. Pati advertisement, hindi alam ni attorney, ni Raffy Tulfo. Grabe na yan, ha? Nanonood kayo ng batas natin. Tapos, lumabas yung advertisement ng kahit anumang brand yan. For example, Jollibee. O, nag-advertise yung Jollibee. Tama. Pag ako dito sa sarili kong platform, advertising ba yun? This can be considered as my virtual office. Yung website ko, nandun yung aking pangalan. Lahat ng abogado, Ay, durog na halos durog. may website na ngayon. Nandun yung kanilang contact details. Advertising. Advertising yun kapag yung abogado nag-advertise sa website ng ABS-CBN. Ngayon, Raffy Tulfo, alam mo na ba? Alam mo na advertisement? Ha? Alam mo na? Ay, nako. Pare-pareho kayo kasi. Aray. O, tuloy natin. Mo, yung law firm mo, pati yung cellphone number mo, mali ka doon. Wow. Yan, mali ka doon. Wow, ang galing magsabi ng mali. Paliwanag mo, attorney. Paliwanag mo. Naggagaling-galingan yan, dinilit niya tuloy. Sabi ko nga, gusto ko abogado yung magsalita dyan eh. Hindi ko alam kung bakit wala kang bilib sa mga... Hindi ko naman sinasabi, pero pwede kaya na wala siyang bilib sa mga abogado niya, kaya siya yung nagtatanggol sa mga abogado niya. Pare. Oh my goodness. Mali yun, mali yun. Sabi mo nga, di ba? Ang nagtatanggol sa mga tagapagtanggol ay si Raffy Tulfo. Na hindi naman tagapagtanggol. Kasi ibig sabihin ng tagapagtanggol, sabi nito na abogado, di ba? Ang abogado ba si Raffy Tulfo? O nag-aabu-abogaduhan lang para sa kanyang mga abogado? Pala na kayo? Hindi mo naman alam. Para pa iho, I'm telling you right now. Yan papadisbar daw. Padisbar mo ako. Kinasuhan kita ng disqualification case, di ba?
Pero ito ang sasabihin ko sa'yo. No? Please mag-file ka ng disbarment case sa akin, Rafi Tulfo. Pag ginawa mo yan, magpa-file din ako ng disbarment case doon sa mga abogado na sa tingin ko dapat ma-disbar. Tama. Good. Ginawa ba? At alam mo kung sino yung mga tinutukoy ko. At yung ebidensya mismo, nasa YouTube video ko na. Ay. Patay. Ano? Fight fire with fire! May ebidensya na. Tapos na laban. Pagka ganun. Di ba? Akala nila, mautakan nila si attorney. Hindi nila alam, mas mautak sa kanila si attorney. Tapos ang laban. Di ba? Kaya palang hanggang hindi napapadisbar si attorney. Galing eh. Galing. Bring it on, sabi ko nga, di ba? Akala mo ikaw lang yung marunong mag-taunt? Marunong magbanta-banta? Alam nyo, Malakas yung ebidensya ko. Kung ako, disbarment dahil sa advertisement lang yung sinasabi mo, I doubt kung papasok yan. Ako mismo, I can cite specific provisions in the canons of professional responsibility na linabag ng mga abogado na sa tingin ko dapat ma-disbar. patay. Ba't kaya hindi mo na gawin, attorney? Para mabawasan yung yabang na itong mga to. Di ba? Yeah. Total sila, mahilig magkaso eh. O di, karahin mo na rin ng disbarment. Ano kaya yun? Ano kaya, attorney? Pwede kaya yun? Di ba? O, ba't wala pa akong disbarment case? Ikaw, may disqualification case ka na. Di ba? Naunahan na. Oh. Naunahan na. Tapos bakit mo dinilit tong video na to? Oh, di ba? Di ba? Oh, delete is the solution. Tama ba yun? Mali. Bahala ka dyan. Tapos bilib na bilib sa'yo yung mga Tulfonatics. Eh, dinilit mo nga yung video mo. Patay. Sabi ko sa inyo, no, pwede rin ako maging I can also be aggressive. Pero may puso pa kasi ako eh. Pero alam niyo mga kabatas natin, no, pati sa korte, alam na marami yan. Ako, as much as possible, mabait ako. Pero Kahit naman sino eh. Kahit naman hayop na maamo eh. Pag nasasaktan, di ba? Lumalaban. Diba? Buti nga si attorney bait eh. Diba? Hindi siya basta-basta, di basta-basta siya nagkakaso. Di kagaya ng iba dyan. Diba? Hindi nalaman nila na, nararamdaman nila na babagsak sila sa ginagawa natin. Di manda na. Hindi na sila hindi na sila makaporma sa atin eh. Di ba? Kung ano lang ginagawa eh. Kung anong paninira na lang ginagawa eh. Di ba? Kaya din. yung kalaban ko, naging a-hole na, humanda na. Hindi kayo. So yun o, mga kamag, mga BTP at mga kabatas, mga ka-UB. Nandito lang tayo, no? Yun nga, sabi ko, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Diba? Nang mamaliit ka ng kapwa mo? Diba? Nang naninira ka ng kapwa mo? Diba? Nang lalait ka ng kapwa mo? Nang iinsulto ka ng kapwa mo? Tapos pag sa'yo ginawa, magkakaso ka? Ganun ba yun? Diba? Dahil nararamdaman mo na ito na yung magiging katapusan ng karir mo? Lilinisin mo yung mga small vloggers? Grabe, no? Yun lang, no? Mga kamag, mga ka-BTP at mga kabatas, mga ka-UB. Sana, huwag natin gawin. Sa kapwa natin yung ayaw natin gawin sa atin. Diba?
Lang po at muli, napaalala ko sa inyo na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Sana gamitin natin sa tama at sa mabuti. Magandang araw po sa inyo lahat.